Hello guys, hello mga classmate, hello mga ka-anxiety. Nangyayari ba sa inyo guys yung maganda yung mood mo sa araw na ito? Maganda yung pakiramdam mo sa araw na ito? Napakaganda ng pakiramdam mo itong araw na ito. Tapos may isang araw na lang nabubulaga sa'yo na napakapangit naman ang pakiramdam mo. Napakabigat ng napakabigat ng ulo mo. Basta ang sama ng pakiramdam mo. Bumabalik yung mga discomfort na nararamdaman mo. So ayan ang topic natin sa gabing ito. Kaya kung interesado ka, samahan mo ko habang papauwi ng bahay. Kwentuhan tayo about anxiety disorder. Utangin nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Kasi hindi nga nagbago. Nakayanan ko to dahil nandyan ka. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nag-anxiety disorder. Kaya alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder dahil minsan din akong pinadapa ng disorder na ito. Gusto kong ipagbigay alam sa inyo guys na hindi ako eksperto at hindi rin ako doktor, hindi rin ako espesyalista. At ang channel na ito ay para lang sa mga may anxiety disorder talaga, no? Hindi pwede dito yung mga may sakit, no? Yung may mga malubhang karamdaman. Pag sinabing anxiety disorder, wala kang sakit, wala kang karamdaman, hindi pwede dito yung may sakit sa puso o may basta yung kahit anong karamdaman na malubha, no? Ay hindi para sa iyo ang channel na ito. Ay, naipit ako dito. Walang daan. Naipit tayo, walang daan. So, pasensya na kayo kasi bumabiyahe tayo. Medyo traffic din, no? So, back to topic tayo, no? So, yun na nga. Kung naranasan nyo yun, no? Ang tawag kasi doon na, minsan sinusumpong tayo, no? Kung ako ang tatanungin nyo, nararanasan ko pa ba yun? Sabihin natin dati nararanasan ko siya. Madalas ko siya dating maranasan. Pero ngayon, na lang tawag nito? Hindi ko masasabing totally wala na. Yung totally na wala na talaga nararamdaman na hindi ko na nararamdaman yung mga bagay na yun. Ang nangyayari sa akin, sumusulpot na lang siya. Tapos hindi na siya ganun na magbuong maghapon na papangit yung pakiramdam mo. Hindi na siya yung buong maghapon na kapag sinumpong ka hindi mo talaga kaya. Hindi ganun yung sitwasyon ko ngayon. Parang ang na-experience ko na lang ngayon, bigla lang siyang pipitik, no? Sasama ng konti yung pakiramdam, sabihin natin 1 minuto, tapos wala na uli. Ganun lang. Ganun na na-experience ko ngayon kasi tuluyan ko na siyang tuluyan ko na siyang tinanggap na baliwala ito sa akin, tapos tuluyan ko na siyang tinanggap na anxiety disorder lang ito. Pero may kwento ko, no, dati, no, talagang ang nangyayari sa akin, maganda yung pakiramdam ko ngayong araw, no, tapos kinabukasan naman ang pangit naman ng pakiramdam ko, halos hindi ko kayang kumilos. Tinatamad akong pumasok ng trabaho. In short, bumabalik yung pangit na pakiramdam, no? Yung mga pangit na pakiramdam. Yung mga sintomas, yung mga discomfort mo, bumabalik yun. Diyan naman pumapasok yung setback na sinasabi, no? Setback. Dito naman pumapasok yun. So dati, susumpungin ako niya ng pero pumapasok pa rin ako noon ng trabaho, no.
talagang pinapairal ko talaga nun. Kaya ito, baliwala ito. No, kahit na ang pangit ng pakiramdam ko, kahit na halos hindi ko kaya talagang pumasok. Ang nagpapalala kasi sa akin nun, yung hilo na may pressure talaga, no. Yung feeling mo pag puyat ka, no, yung parang mabibiyak yung ulo mo. Parang sasabog yung yung ulo mo, no. Ganun yung pakiramdam ko dati na nagpapahirap sa akin, tas may hilo pa na hindi ko mawari kung sa mata, no. Pero lahat ng yun ay kasama sa anxiety disorder, no. Bago pa lang lahat, no, kinakailangan at lagi kong pinapaulit-ulit sa inyo na kinakailangan talaga sa mga gantong disorder, kailangan talaga natin ng tulong medical, no. Kasi kung di ka nagpa-check up, no, nakinig ka lang sa mga advice, meron na rin akong ito, makikinig ka lang ng ganun, meron na rin ako ganyan na ganyan din yung nararamdaman ko. Wag nyong gagawin yun. Wag kayong babase sa lang, sa sabi-sabi. Kailangan na diagnose talaga kayo na may anxiety disorder. Kasi ito ang importansya ng pagpapa-check up, no. Kapag nagpa-check up ka tapos nalaman mo na may anxiety disorder ka, kasi maramdaman mo man yung sintomas, may mangingibabaw kaagad sa'yo na sa isipan mo, may mangingibabaw kaagad na ay, anxiety disorder lang ito. Ito yung sabi ng doktor sa akin, anxiety disorder lang ito. Kumbaga, may magbablock kaagad sa isipan mo na gano'n, na anxiety disorder lang ito, wala akong sakit. Kasi kung hindi ka nagpa-check up, no, patuloy na may pag-aagam-agam yan sa isipan mo. Doon tumatagal yung recovery mo, kasi patuloy mga agam-agam mo, patuloy mga katanungan mo, kasi hindi ka nagpa-check up. Pero kung nagpa-check up ka ng maaga, talagang ngayon pa lang napapadali yung recovery mo. Ayun ang importansya ng pagpapa-check up. Ngayon, no, pasensya na, medyo hinihingal din ako kasi puro pataas yung ating binabike. Hindi ko kasi pwede ipakita kasi traffic. Marami tayo ni YouTube nang nakikita yung mga plate number, baka ma-warningan tayo. So yun na nga, dati na-experience ko yun, yung pangit na pakiramdam, susumpungin ako 2 araw, no, pero pumapasok pa rin ako nun. Tuloy-tuloy mo lang yung pagpasok mo nun, kagaya ko, no. Kasi kahit sumpungin ako, may pumapasok sa isipan ko na anxiety disorder lang ito, kaya to, sabi kong ganun. So may experience ko yung pangit na pakiramdam dati, mga 2 araw ganyan, tapos minsan 3. Pag pang-4 na, medyo nasanay ka na, kasi medyo nasanay ka na sa ganung pakiramdam, unti-unti na siyang nawawala. Ayun, kapag nasanay ka, unti-unti siyang nawawala. So sanayan talaga, sanayan. Kailangan din talaga sanayin yung sarili, no. Maganda rin talaga na i-experience yung mga pangit na pakiramdam, kasi nasasanay ka. Kasi kapag nasanay ka, doon na unti-unting nawawala yung yung mga sintomas. Kapag binigyan mo siya, kapag wala na siyang halaga sa'yo, kapag initsipera mo siya, kapag binaliwala mo siya, doon siya unti-unti ang nawawala. Ito guys, i-challenge ko kayo dyan sa sanayan lang pagdating sa anxiety disorder, no. Magtanong ka ng 10 nagkaroon ng anxiety disorder. Itanong mo, no. Itanong mo sa kanila to. Itanong nyo sa kanila to na
ano tawag nito, sa anxiety disorder ba, kapag nasanay ka na sa mga sintomas, nawawala na ba talaga yung mga sintomas kapag nasanay ka na sa mga pangit na pakiramdam? Nawawala ba yung mga sintomas? Ayan, china-challenge ko sa inyo, magtanong kayo ng 10 na nagkaroon ng anxiety disorder. Tiyak ako ang sagot niyan, oo, kailangan mong masanay dyan. Kapag nasanay ka dyan, unti-unting nawawala yung mga sintomas. Ayan, magtanong kayo niyan, no? China-challenge ko kayo. Sigurado ang isasagot nila, oo, kapag nasanay ka dyan, unting-unting nawawala yung mga sintomas, no? So, sanayan lang talaga, no? Ang importante guys, no, kapag na-experience nyo yan, yung sumpong yan, pag sumpong na yan, yung sinusumpong kayo, maganda yung pakiramdam nyo, kinabukasan ng pangit, no? Harapin nyo pa rin, salubungin nyo pa rin. Talagang huwag ka magpadaig. Huwag kang magpadaig dyan. Maganda yung sinasalubong mo siya. Unti-unti ka nasasanay sa pakiramdam na yan. Huwag kang magreklamo, no? Huwag mong hangadin yung huwag mong hangadin yung mawala, yung pangit na pakiramdam. Kasi tayo na nakakaranas ng anxiety disorder, gusto kaagad natin, no? Bumuti. Bumuti yung pakiramdam natin, no? Sino nga naman talaga na hahanga din yung pangit na pakiramdam? Pero ganito yan kasi guys, no? The more na hinangad mo na mawala yung pangit na pakiramdam na yan, the more na gusto mong walain yan, nandyan pa rin yan. Lagi nandyan, naka-stay. Ganyan, sadyang napakakulit ng anxiety disorder na yan. Pero kapag hindi mo siya pinansin, no? Kapag ang pinairal mo ay ganito, no? Sige, diyan ka lang. Wala akong pakialam kahit nandyan ka. Laksan mo pa yung laksan mo pa yung pangit na pakiramdam na to. Doon siya unti-unting nawawala, nagsasawa. No, makulit talaga yung anxiety disorder, no. Mahilig lang manakot, no. Well, kung ang pagkakaroon mo ng anxiety disorder ay mga buwan pa lang, medyo malayo kang makarelate pa sa ganito eh. Pero kung matagal mo nang kasama yan sa anxiety disorder mo, relate ka sa mga sinasabi ko, no. So yun lang, napaka-importante na hinaharap, no. Hinaharap yung sintomas na yan. Huwag mong hangadin na mawala. Kasi the more na hinagad mo na mawala, hindi ka naman yan nilulubayan. Pero pagka inano mo lang siya, tinanggap mo lang siya, inaccept, doon yan nawawala. So yun lang, no. Ang importante, kapag naramdaman nyo yan, tinalo ko na to dati, ito lang yung mindset nyo, tinalo ko na to dati, naramdaman ko na to dati, ngayon pa ba ako susuko? Tinalo ko na to dati, na-experience ko na to dating ganitong sintomas, hindi na bago sa akin itong ganitong sintomas, bali wala to sa akin, kaya to, ganun lang lagi, kaya to. Huwag mong isipin na hindi ko to kaya, tawag nito, kalimutan mo yung salitang hindi ko kaya, palitan mo yun ng kaya ko ito. Tiwala lang sa mahal na Panginoon, tiwala sa sarili, no. Laksan ang loob sa lahat ng oras, harapin yung mga takot, no. Yan ang sikreto, no, sa pagka sinusumpong ka. Kinata ko ng isa. Yun lang guys, maraming salamat. Patuloy niyong suportahan ang ating mga future video, no, nang sa ganun marami pa tayong matulungan. Comment down below kayo kung may katanungan kayo at sasagutin naman natin yan. Maraming salamat guys. See you on my next video. Focus muna ako sa aking pagbibisikleta. Salamat. Utangin nagbigay sa akin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo, lahat ng takot minalaw.
pinadapa ng anxiety disorder nito.